bumalik ang 72. Matapos ang sinugo ng Panginoong Hesus ay bumalik ho ang 72 na ito. Ganito ho ang nilalaman ng ating manalaklat, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, ang sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magala kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ito ho yung chapter 10, verse 17 hanggang sa 20 po ng ating Lucas. Kuya Joe, ito hong 72 kanina, gaya na sabi ko, yung sinugo ni Jesus ang 72. At dito ho naman ay nagbabala sila tungkol sa pagsisisi. Dapat magsisi kayo ang wika itong 72 na ito sa mga nayon-nayon at mga tao na kanilang pinupuntahan. At dito ho'y nung sila'y makapangaral, nung masugo sila, bumalik ho nag-report sa ating Panginoon. Panginoon, tuwang-tuwa itong mga ito dahil sa pati raw demonyo, inuutusan sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumalayas ang demonyo na ito. Pero ang nasabi ng Panginoon dito ay magala kayo dahil nakatala sa langit ang inyong pangalan, hindi dahil kayo'y nagpalayas ng masamang espiritu. Yun ho kayang mga pagsunod na taimtim, Kuya Joe, sa ating Panginoon yung pala'y ikaw merong kredito sa langit. Ano masasabi nyo rito? Mga kapatnubay, ang sabi po ng Panginoong Hesus, kung tapat po ang ating paglilingkod sa Diyos, bibigyan po tayo ng kapangyarihan at itatala niya sa langit ang ating mga pangalan. At wala kang gagawin na hindi mo magagawa. Kahit po mga demonyo susunod pag inutusan at hindi ka magagapi ng kaaway. Magandang sinabi ni Kuya Joe. Kuya Ben, ano po naman ang sa inyo? Akin pong sinusuri at napakaganda sana na kung ito ay bibigyan natin ng masyado ng diin. Bakit kaya tuwang-tuwa yung 72? Alam ninyo, sa kapanahunan, marami na rin lumalabas na ganito Dahil ang akala nila, sila talaga yung nagpapagaling. Mga healing season na kung saan nangyayari at nagaganap. Yung marami tayong evangelizer ngayon, nang akala nila yung pangangaral ng kinan nila, hindi na sa pangalan ni Jesus. At nakapagpapagaling sila ng may sakit, nakapagpapalayas ng demonyo. Malaking problema sapagkat tuwang-tuwa sila dun sa kanilang ginagawa, pero minsan nakakalimutan nila na Diyos ang may gawa nun, hindi sila. Ito yung sana'y mawala sa isipan ng marami na ang kanilang ginagawa ay kasarili nilang kapangyarihan at kakayanan. Ang makapagpalayas, ang makakatakutan ng demonyo. Dito po ay nakalagay, sabi nga, inutusan namin sa ngalan ninyo. Ibinabalik nila kay Jesus ang pagkilala, hindi yung kilalanin yung isang magaling na mangangaral at nagpapagaling sa may sakit. At sa pangalawang bahagi ho, ang nakalagay dito sa pangalawang bahagi, yung kapangyarihan na tumapak ng kahit na anong bagay. Ano ay ibig sabihin po nito? Tayo, kapag nandun yung ating pananampalataya, the authority na bigay sa atin ng Diyos, binigay sa atin ni Jesus, kahit na anong bagay. Sabi nga po, kapag ang Diyos ay nasa iyo, sino pa ang laban sa iyo? Ito yung pinakasama rin ito na kahit anong bagay ang harapin natin, mga pagsubok o ano paman, tayo po ay makalalakad ng ligtas at tuwid. Sa pangatlong bahagi naman po na nakalagay sa ating banal na kasulatan, sa ating pong binasa, napakaganda ng pagkakasabi ng ating Panginoon, walang makapipinsala sa inyo, gayunman, ito po yung maganda rito magala kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi
dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. So yung mga napipili po talaga ng Panginoon, nakatala ang kanyang pangalan. Subalit, sana gayahin natin yung 72 na inutusan na ibinabalik nila sa ngalan ng Diyos sila nagpagaling, hindi sa ngalan ng sinuman. Salamat ko, Kuya Ben. Alam po ninyo dito sa bumalik ang 72 na ito, nagsimula ito, Kuya Bert, di ba? Yung 12, tapos 72, hanggang sa dumating na nagpasalin-salin na sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng labi ng mga nasusulat, hanggang sa dumating sa ating henerasyon ngayon. Ano po ang inyong napapansin ngayon sa mga laganap na ito na mga nangangaral sa atin sa ating bansa o sa mga bansa na kapag ka sila'y nagkaroon na ng kaunting kalaman tungkol sa pangangaral, nagsulputan na at pagkatapos inaangkin na yung kanilang mga karangalan para sa kanilang sarili? Alam mo, Kuya Min, sa ngayon, hindi naman lahat kasi ng milagrong nangyayari ay kagagawan ng Panginoon Diyos. Hindi lahat. Kahit si Satanas kayang magmilagro. Kung titingnan natin mabuti, yung sinabi ng Panginoon, ganito ang kaniyang sinabi. Gayunman magalak kayo, hindi dahil suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi ang inyong pangalan nakatala sa langit. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng nakakapagpagaling, nakakapagpasuko ng espiritong masama ay nakatala sa langit. Kundi yun lamang binigyan niya ng kapangyarihan. Katulad ng sinabi niya rito, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Kung ang kapangyarihan na binigay sa kanyang mga alagad ang siyang tataglayin ng sino mang tao, lalo't higit yung binigyan din ng kapangyarihan ng mga alagad ng Diyos, ay may karapatan at ang pangalan nila ay matatala din ito sa langit. Kapag sa sandaling natala ang pangalan mo sa langit, ikaw ay magiging santo. Ikaw ay magiging banal. At ang mga banal ay pwedeng tumulong sa mga tao, sa mga anak ng Diyos. Dahil, kanina binasa ko lamang doon sa bahay ng aking kapatid dyan sa Quezon City, sa Pag-asa sa Roduan, na yung mga sinabi ng Panginoon na dapat nating lapitan sa sandali ng ating mga pangangailangan. Dahil sa ngayon, marami ang nagsasabi na huwag na kayong dadaan, tatawag pa, magpapatulong nung kaninong santo-santo ninyo, sapagkat sinabi ng Diyos, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya marami silang naililigaw, marami silang naipapaniwala dahil yun ang kanilang sinasabi. Kung makikita mo, Kuya Min, mababasa mo ngayon at mabubuksan mo sa Hebreo chapter 12 verse 23, ay mababasa mo rito yung mga nakatala sa langit na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga maswerte yung 72 na ito, na ang pangalan nila ay nakatala sa langit katulad ng sinabi ng Panginoong Yesus. Hindi dahil sa sumuko sa kanila ang mga
kampo ni Satanas o mismong si Satanas, kundi ang pangalan nila ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa masayang pagkakataon